Good day mga ka-sports natin dyan, PLDT High Speed Hitters and Choco Mucho Flying Titans pasok nga sa quarterfinals at sila ang maghaharap para nga sa tapatan na yan. At sino ba ang aabante para sa semifinals? March 15, 6:30 PM magaganap ang kanilang salpukan at susundan nila yan sa March 20. At kung sakasakali ay may third game pa dahil best of 3 nga ang labanan nito, March 25 maghaharap muli sila. Sa tingin nyo, sino ang aabante para sa semifinals? At alam ko magiging mahigpit ang laban ng PLDT at ng Choco Mucho sa kanilang laban na yan at talagang laglagan na ang mangyayari. Kung sa tingin nyo aabanti ang PLDT, comment na kayo ngayon sa baba or ang Choco Mucho para sa inyo ay support rin ninyo ang Titans. Subalit kahit sa March 15 pa ang labanan ng PLDT at Choco Mucho, ngayon pa lang ay meron na tayong prediction. Tapatan ng kani-kanilang mga star players pag-uusapan na natin. At dito ay makakalkula na ninyo kung sino ba talaga ang mas lamang sa dalawang team na ito. Choco Mucho ba or ang PLDT? Panoorin ang ating vlog hanggang sa dulo, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Pagdating sa quarterfinals, wala na ditong star players at sabihin mas malakas di umano si ganito dahil swertihan na talaga at kung talagang tatrabahuhin ng bawat team sa kanila ay mas magle-level up nga sila sa laban nila sa quarterfinals. Pero magugulat kayo sa ating ibabalita ngayon sa quarterfinals kung sino ba talaga ang mas aariba sa dalawang team na ito. Choco Mucho at PLDT, narito na nga ang kanilang tapatan. Unahin na nga natin dyan mga ka-sports ang kanilang mga middle attacker. Majoy Baron kontra kay Cherry Nunag. Del Palumata kontra naman kay Lori Picaña. Pagdating nga sa tapatan ni Lorraine Picaña kontra sa ating Del Palumata, sa tingin ko ay masyado pang bata itong si Picaña. Bagamat palaban ito at nakikita natin meron potential, pero rookie pa lang siya, ay nakikita na natin na sisikat rin to. Pero sa kasalukuyan kasi mukhang mas lamang talaga itong si Del Palumata, lalo't marami na siyang experience at veterana na rin ito. At sa tingin ko ay hindi lang siya ang ipapasok ni Coach Raldrica Fort. Sure ako na maninigurado ito na si Mika Reyes ang ipapasok. Kung sakasakaling si Mika Reyes nga ang ipapasok, mas lalong lamang na ang middle attacker ng PLDT kontra sa Choco Mucho dahil si Picaña ay masyadong bata pa kung ikukumpara natin kay Del Palumata at kay Mika Reyes. Pero bagamat sabihin man natin na marami ng experience itong si Mika Reyes at si Del Palumata, hindi rin dyan papakabog si Lorraine Picaña. Tingnan na lang natin sa kanilang laban nga sa March 15 kung sino talaga ang aariba. Pero pagdating naman kay Majoy Baron at kay Cherry Nunag, dito talaga magkakatalo. Ang dalawang ito ay veterana na rin. Palaban itong si Majoy Baron, lalo't malakas siya ngayon. Pero syempre, alam natin na hindi rin sa kanya magpapakabog itong si Cherry Nunag. Pero sa kasalukuyan kasi batay nga sa kanilang performance pagdating nga sa qualifying match at pagdating sa prelims ay mas lamang nga itong si Majoy Baron dahil nasa number 2 top best blocker nga siya sa standing. Pero syempre, ibang usapan na to kapag quarterfinals na. Baka ilabas na rin ni Cherry Nunag ang kanyang naitatagong galing. At titingnan natin kung sino talaga sa kanilang dalawa ang mas aangat. Pero mas lamang talaga ngayon itong si Majoy Baron kontra kay Cherry Nunag. At pagdating naman sa kanilang mga setters, ang ating Kim Fajardo naman kontra sa ating superstar na si Boss Dina Wong. Si Dina Wong ay masasabi natin na veterana na rin. Kitang-kita natin na nag-level up rin ang kanyang inilaro ngayon. Matapos nga nagaling siya sa injury, sa kanyang pagbabalik sa loob ng court ay napakaganda ng kanyang connection sa kanyang mga kako-teammates. Kung kaya nga nag-umaariba nga ang
Choco Mucho sa kasalukuyan. If ever naman na alatin ang ating Boss D, no problem yan dahil narito pa nga ang kanyang kapalitan na si Mars Alba. Isa rin sa masasabi natin na veterana na rin at mautak rin pagdating sa loob ng court. Magaling yan si Mars Alba. Pero syempre alam rin natin na hindi talaga magpapakabog itong si Kim Fajardo. Tulad ng sabi ko, maninigurado dito si Coach Rodrigo Fort at baka hindi si Alcantara ang ipasok. Kitang-kita naman natin na sa last part ng game ay ibinabad nga itong si Kim Fajardo, bagamat starting lineup itong si Alcantara, pero kontra nga sa malakas na team na defending champion na Creamline Cool Smashers ay ang ibinabad niya at nanigurado nga itong si Coach Rodrigo Fort ay si Kim Fajardo. At kitang-kita natin na talagang nag-iba ang game nila. Mas gumanda ang laro kung kaya naungusan nga nila ang Creamline. Pagdating naman sa kanilang libero ay dito na talaga magkakatalo ang ating Tang Ponce kontra naman kay Kat Arado. Same sila magaling, same sila may napatunayan na pagdating sa larangan ng volleyball, kung kaya masasabi ko na halos pantay lang ang kanilang kagalingan sa kasalukuyan. Bagamat may international awardee na rin itong si Kat Arado, pero hindi rin magpapakabog dito si Tang Ponce. Talagang makikipagbakbakan yan si Tang Ponce sa kanilang tapatan. Pagdating naman sa kanilang opposite hitter, ang ating Choco Mucho naman na si Dindin Manabat kontra naman kay Erica Santos. Kitang-kita natin na palaban itong si Erica Santos at hindi rin siya nagpapakabog kahit nga anong katapatan nila ang Creamline Cool Smashers ay nag-level up ang galing ni Santos. At kitang-kita natin ngayon na mas nag-level up na ang PLDT dahil bukod sa kanya ay meron na nga rin siyang kapalitan sa pagbabalik ng ating veterana na rin na magaling na si KKD ay nakatulong talaga ng malaki para sa PLDT. Palaban na itong si Kim Kennedy at baka ipasok rin siya at ibabad sa loob ng court. Tulad nga noon ang ginawa ni Coach Rodrigo Fort, siyang ibinabad kung kaya natalo ang Creamline Cool Smashers. Pero syempre tiwala rin tayo na papalagan sila ni Dindin Santiago Manabat. Dahil magaling naman talaga si Manabat, wag lang talaga itong alatin dahil minsan kasi may pagkakataon na inaalat si Manabat at nagtutuloy-tuloy nga ang kanyang mga error. Pero nakaka-double digits yan at magaling yan si Manabat at marami na rin napatunayan yan at ilang beses na rin siyang naging import sa ibang bansa, kung kaya hindi rin yan magpapakabog si Dindin Manabat. At may Honey Royce Tubino pa nga silang reserba, opposite hitter na, outside spiker pa. At pagdating naman sa kanilang bakbakan sa outside spiker, dito na talaga magkakatalo si Fiola Ceballos nga at ang ating Isa Molde. Sa dalawang players na ito ay kitang-kita natin na kahit hindi sila katangkaran, sobrang magaling nga sila maglaro sa loob ng court at mautak rin. At kung tatanungin niyo ko kung sino mas magaling kay Isa Molde at kay Ceballos, same lang sila magaling dahil ang tunay talaga na bakbakan ay narito na. Ang ating magaling na si Cici Rondina, ang superstar nga ng Choco Mucho. Siya talaga ang makikipagkabugan sa magaling rin na si Savannah Davison. Grabe talaga ang bakbakan pagdating sa outside spikers. Ito talaga ang mga masasabi natin na level up ang galing pagdating sa larangan ng volleyball. Si Savannah Davison ay talagang kitang-kita natin na itinaas niya ang laro pagdating sa PLDT. Kung kaya number 1 top scorer siya, number 1 best spikers at number 1 nga siya bilang MVP. Grabe, samantalang ang ating Cici Rondina ay nasa number 4 spot lamang para sa MVP awardee. Pero syempre, ibang usapan na nga tulad
tulad ng sabi ko pagdating sa quarterfinals, hindi rin yan magpapakabog si Cici Rondina kay Savannah Davison. Kilala naman natin na si Cici Rondina ay isa sa mga palaban, pero palaban na rin ngayon si Savvy. Kitang-kita naman natin ang laro ngayon ni Savannah ay talagang sobrang napakaganda. Halos sa all department ay meron nga siyang ambag, kung kaya matcha-challenge ng husto dito ang ating superstar na si Cici Rondina. Pero tiwala ako kay Cici Rondina na kakayanin niya ang tapatan versus nga kay Savvy Davison. At tandaan nyo mga ka-sports natin dyan, hindi pa nanalo ang PLDT sa prelims pagdating sa Choco Mucho. Choco Mucho nga ang nagtagumpay. Pero sana ay hindi nga mabaliktad ang sitwasyon dahil ito na ay isa sa mga pinaka-importante nilang laban. Ang tapatan nga nila sa quarterfinals para umabante nga sila sa semifinals. So, ganito na nga mga ka-sports. Sa aking opinion naman, sa tingin ko ay ako ang kinakabahan para sa Choco Mucho. Malakas kasi ang PLDT sa kasalukuyan, pero tiwala naman ako kay Cici Rondina na kakayanin niya ang laban na ito. Sana ay mag-level up rin ang mga kakampi or mga ka-teammates ng ating boss Dina Wong para manalo sila at makalusot nga sila sa PLDT. Pero sa tingin ko malakas ngayon ang PLDT at baka tagilid ngayon ang ating Choco Mucho. Pero tulad ng sabi ko, tiwala ako kay Cici Rondina na kakayanin niya ang PLDT. Yan muna ang pinakalitis natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.